Magandang araw po. Magbabahagi po ako sa inyo ng karanasan ko na matagal nang nangyari sa akin. Ang karanasan kong ito ay may kinalaman po sa mga nilalang na aswang at kung paano ako nabigyan muli ng pangalawang buhay. Taong 2010, umalis ako sa amin at pumunta ako sa pinsan ko doon po sa Cabanatuan. 17 years old pa lamang ako ng taong ito. Pero ang sadya ko po noon kung bakit ako aalis ng probinsya namin at tutungo ng Cabanatuan sa pinsan ko ay dahil po mamamasukan ako doon ng trabaho. Hindi alam ng mga magulang ko noon na magpupunta ako doon. Kumbaga parang lumayas po ako sa amin. Nagkaroon kasi kami ng pagtatalo ng nanay ko noon at hindi pagkakaintindihan. Siyempre, medyo mura pa ang isip ko noon kaya madali lang sa akin ang lumayas at magrebelde. At saka isa pa po, magulo po ang pamilya namin noon at halos kaming lahat po ay may tampo sa isa't isa. Kaya ang pumasok talaga sa isip ko noon ay umalis muna sa amin at magpakalayo-layo na muna. Pagpunta ko ng Cabanatuan ay doon ako pinatuloy ng pinsan ko. May-ari po ng patahian yung napangasawa niya at doon din po ako magtatrabaho. Matanda po sa akin ng 7 taon yung pinsan kong ito na tawagin na lamang po natin sa pangalang Mary Jane. Alam na niya po kung ano po yung sinadya ko doon at kung bakit ako nandoon. Kasi po lahat po ng problema ko ay sa kanya ko po sinasabi. Simula bata pa lang ako, close ko na po talaga si Ate Mary Jane. Magkapatid po yung tatay niya at tatay ko. Magpinsang buo po kami. Pero ang turingan namin sa isa't isa ay parang nag-best friend lang po. Hindi naman naging mahirap ang naging kalagayan ko sa pamamalagi ko sa pinsan ko sa Cabanatuan. Pero dahil sa murang edad ko, ay namulat talaga ako sa totoong buhay. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa naging taon at doon ko naisip ang maling desisyon ko sa buhay. Naisip ko na hindi pala dapat ako nagtatanim ng sama ng loob sa magulang ko. Nagkakatawagan naman kami ni nanay at lagi niya akong tinatanong kung ayos lang ba ako at kung kailan daw ba ako uuwi. Pero yung laging sinasagot ko sa kanya ay uuwi ako sa amin kapag po nakaipon-ipon na ako ng pera. Balak ko pa po sanang magtagal doon ng 2 taon. Hanggang sa isang araw po, tumawag ulit sa akin si nanay at sinabi niya na naaksidente daw sa motor yung pangalawa kong kapatid at naputol daw po yung kaliwang paa nito. Dahil natakot ako noon at baka may nangyari talagang masama sa kapatid ko, ay napauwi ako ng di oras sa probinsya namin. Pagkarating ko sa probinsya namin, dumiretso agad ako sa ospital kung saan doon po ginagamot ang naputol na paa ng kapatid ko. Wala naman pong masamang nangyari sa kanya at buti ay ganoon lang po ang sinapit niya. Kasama ko po yung nanay ko pati na po ako na nagbantay sa kapatid ko noon sa ospital hanggang sa makalabas siya ng ospital at umuwi na po kami. Wala namang nagbago sa pamumuhay namin sa probinsya namin simula nang umalis ako doon. Yun nga lang ay naaksidente yung kapatid kong lalaki. Pero kinabukasan po ay nagkwento po sa akin si nanay. Dahil daw nakaaway ng tatay ko yung kapitbahay namin na si Aling Imelda. Ito pong kapitbahay namin na si Aling Imelda ay pinaghihinalaan po dito sa amin na isa daw po siyang aswang. Pero ako noon ay hindi ako naniniwala na isa po siyang ganon dahil nakakausap ko siya dati noong bata pa ako at mabait po ang pakikitungo niya sa akin.
at wala po akong nakitang senyales na isa nga po siyang aswang. Nakaaway po siya ni tatay dahil daw po pinutol daw ni Aling Imelda yung puno ng malunggay namin sa kadahilanan po na nakatayo daw ito sa lupain niya. Nasigawan daw po siya ni tatay at nasabihan daw siya na siya po ay aswang. Dahil mainitin talaga ang ulo ng tatay ko, inawat po siya ng nanay ko at sinabi na hayaan na lang daw at magtatanim na lang daw ulit sila ng puno ng malunggay. Humingi din ng pasensya yung nanay ko kay Aling Imelda, pero napapansin daw ni nanay na hanggang ngayon daw ay meron pa rin daw galit si Aling Imelda sa nangyaring yon. Lagi daw nauhuli ni nanay na masama daw ang tingin sa kanya ng matanda, na para bang kakainin daw siya ng buhay. At kapag daw tinitignan daw siya ng ganoon ni Aling Imelda, natatakot daw yung nanay ko at pumapasok daw siya ng bahay. Kaya binalaan ako ni nanay noon na wag ko daw itong papatulan at baka nga daw aswangin nga daw talaga kami ni Aling Imelda. Dahil hindi nga po ako naniniwala na isa pong aswang si Aling Imelda, naglakas po ako ng loob na kausapin ko siya at humingi ulit ako ng tawad. Pumunta po ako sa mismong bahay niya. Aling Imelda, magandang araw po. Ako po ito si Sarah. Kamusta na po kayo? Nabalitaan ko po yung nangyari sa inyo ni tatay. Sabi ko pagbukas ng pinto ni Aling Imelda. Ganun ba? Halika, pasok ka na muna. Sagot sa akin ni Aling Imelda. Pumasok po ako ng bahay nila. At pagpasok ko, binigyan niya po ako ng isang basong tubig na nakalagay po sa baso ng kape na kulay brown. Pagkaabot niya sa akin ay ininom ko agad yon at hindi na ako nagdalawang isip dahil nauuhaw din naman po ako ng mga oras na yon. Pero habang papaubos yung tubig na iniinom ko, ay may naramdaman po akong parang may maliit na bato na nalunok ko habang iniinom ko yung tubig. Pagkaubos ko ng tubig, ay doon ako napaisip kung ano yung nalunok ko na yon. Pero hindi ko po masyado yun pinansin dahil baka maliit lang na bato yun na galing sa poso na pinag-iigiban namin doon. Dahil poso ang pinagkukunan namin doon ng tubig. Nagkwentuhan pa kami ng konti ni Aling Imelda hanggang sa umuwi na ako sa amin. Sa totoo lang po ay nakaramdam po ako ng pagkahilo noon habang papauwi ako sa amin. Pero hindi naman yun malala at ipinagsawalang bahala ko lang yun. Hanggang sa sumapit ang gabi at dun na po ako nagsimulang sumakit ang ulo ko. Lumala po yung pagkahilo ko na hindi na ako makatayo. Tapos nakatirik na daw po yung mga mata ko. Nag-alala naman sa akin si nanay pero hindi niya ako dinala sa ospital. Dumiretso po kami sa albularyo. Pagdating namin sa albularyo ay agad niyang nalaman na naaswang daw po ako. Pagpasok ko pa lang ng kanilang bahay. Pagpasok ko ay may pinainom po sa akin ng albularyo. At doon ay nagsimula po akong sumuka. Pero yung sinuka ko noon ay purong tubig lang po. Pagkatapos kong sumuka, isinahod po ng albularyo iyon sa isang tabo. Pagkasuka ko po ay may nakuha po siyang maliit na bato sa tabo kung saan nga po ako sumuka. At doon ay sinabi ng albularyo na sinalin daw po sa akin ang lahi ng isang aswang. Pero hindi daw dapat namin itapon yung bato na yon kasi magiging isang aswang na daw talaga ako kapag daw nawala na daw yon. Ang dapat ko daw gawin ay ipasa ko daw yung bato na yon gamit yung paglunok doon. Pag-uwi ko ng bahay, takot na takot ako
na baka maging isang aswang na talaga ako. At baka mapahamak ko pa ang pamilya ko kung sakaling mangyaring yun. At iniisip ko noon kung saan ko naman po ipapasa yung bato na yun. Pero ang pumasok sa isip ko ng mga oras na yun ay ibabalik ko yun kung saan yun nararapat. At yun ay sa nagbigay sa akin na yun na si Aling Imelda. Kinabukasan ay nagpunta na agad ako sa bahay nila Aling Imelda para ibalik ko sa kanya yung bato na yun na pinainom niya sa akin. Pero pagpunta ko sa bahay niya ay nakahandusay na po siya sa sahig at wala na po itong malay. Dahil sa galit ko ay hindi ko na po naisip yung kalagayan niya at wala pong pag-aalinlangan na pinalunok ko sa kanya yung bato habang nakahiga po siya sa lupa. Noong araw na yun ay nabalitaan namin na wala na daw po palang buhay si Aling Imelda noon. Sumakabilang buhay na po ito. Pero ang sabi ng albularyo na tumingin sa akin ay ganoon talaga ang mangyayari sa isang aswang kapag daw po sinali niya ang lahi nito sa ibang tao. Nawala po ang lahat ng nararamdaman ko simula nang gawin ko yun at wala na po akong nararamdaman hanggang ngayon. Kung totoo man po ang saling lahi ng aswang, ay malaking pasasalamat pa rin na walang nangyaring masama sa akin at hindi po ako naging isang aswang. Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga alaalang ito na ibabahagi ko sa inyo. Para bang panaginip lang na nangyari sa buhay ko. At sana nga ay panaginip na nga lang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joselito. Ang probinsya namin ay masasabi kong tahimik at payapang lugar. Ang mga tao dito ay hindi nakikialam sa may buhay na may buhay at hindi uso dito ang mga chismisan sa kalye at kung saan saan. Napakasaya sigurong manirahan dito kung iisipin. Pero sa likod ng tahimik naming probinsya, nakatatak pa rin sa amin ang takot at pangamba. Ang mga nilalang na kung tawagin ay aswang ay hindi na bago sa pandinig namin yan. Dahil kung mabanggit mo dito sa amin yan, ay parang natural na sa amin yan. Hindi magnanakaw at akit bahay ang kinakatakutan namin dito, kundi ang mga nilalang na yan. Bata pa nga lang ako, marami ng pamahiin ng pamilya ko. Gaya ng mga madalas nating naririnig na pangontras sa mga aswang, tulad ng mga bawang at asin at buntot pagi na sinasabit sa pintuan ng mga bahay. Kompleto po kami dati niyan at hindi kami dapat kinagabi dahil baka maging biktima kami at makain nila. Pero hanggang sa lumaki na ako at nakapag-asawa ay wala pa akong nakitang aswang at wala pang ebidensya nga na nagpapatunay sa mga ito. Akala ko katang-isip lang sila at gawa-gawa lang ng mga matatanda. Hanggang sa isang araw, nagbago ang pananaw ko sa kanila. 40 anyos na ako noon at may mga apo na nga. Namamasukan ako sa isang mayamang pamilya na may-ari ng malaking farm dito sa lugar namin. Yung farm na yun ay taniman ng mga gulay tulad ng kamatis, talong, kalamansi, at lahat ng klase ng gulay na kakailanganin mo. Andun na siguro lahat. Yung trabaho ko noon ay tagapitas ng mga gulay at kung minsan nagpapahinante din. Yung farm na yon ang isa sa mga pinagkukunan ng supply ng mga gulay sa iba't ibang lugar at probinsya. Isa po sa mga malapit kong kaibigan, yung kapitbahay kong si Mang Tonyo, ay nakasama ko noon na namasukan doon.
Kada tanghali sa tuwing kakain kami para magtanghalian, yung panganay niyang anak na si Angel ay lagi siyang hinahatiran ng pagkain noon. Yung anak niyang ito na si Angel ay kilabot po ng mga kalalakihan dahil napakaganda po talaga ng batang ito at masipag pa. Dahil nga noon lagi siyang nagpupunta sa farm para hatiran yung tatay niya ng pagkain. Naisipan niyang magbenta ng mga merienda. Nagbenta siya noon ng mga banana Q, kamote Q, turon, at yung bestseller niya noon ay yung mango ice candy niya dahil ang mga trabahador doon ay nakabilad sa araw maghapon. Kaya ang hanap talaga ay malamig na pagkain. Siyempre, naging mabenta yung tinda ni Angel dahil type siya ng mga binatang trabahador doon. Na mga panahon na 1 linggo nang pabalik-balik si Angel doon sa farm para magbenta ng mga merienda. Sinabihan namin siya ng tatay niya noon na magpaalam na siya sa tuwing papasok ng farm sa boss namin. Hindi naman po mahigpit at istrikto ang boss namin doon. Pero syempre, private property pa rin yun para magbenta ka doon ng basta-basta lang. Sinunod naman ni Angel yung mga sinabi namin sa kanya. At napapansin naman namin noon na payag naman yung boss namin na magbenta siya doon araw-araw. Nang mga panahon na yun ay madalas ko nang makitang lumalabas yung boss namin sa warehouse niya. Dahil madalang lang namin siya makita, lumalabas lang po siya sa warehouse niya sa tuwing may sasabihin siya sa amin at iuutos. Pero simula nang magpunta doon si Angel sa farm ay nagbago na po siya. Sa tagal ko nang namamasukan doon, kilalang kilala ko na ang boss namin doon at alam ko na ang mga karakas niya. Dahil minsan na niya po akong pinagkatiwalaan at madalas ko siyang nakakasama. Alam kong hindi lang dahil sa tinitinda ni Angel ang gusto niya. Ayoko naman pong magbitaw ng salita na hindi ko pa naman napapatunayan at wala pang ebidensya. Pero matagal nang bumabagabag sa isip ko kung anong klaseng pagkatao ang meron yung boss namin na yun. Isang araw po, nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng lagnat at hindi ako nakapasok ng ilang araw sa farm. Ilang araw ang nakalipas, medyo ayos na ang pakiramdam ko. Lumabas ako at bumili sa tindahan. Habang naglalakad ako, ay nakasalubong ko si Angel. Oh, Manong Jose, musta na kayo? May sakit pa ba kayo? Tanong sa akin ni Angel. Wala na. Ayos na ako. Papasok na nga ako bukas eh. Pupunta ka ba sa farm? Tanong ko. Opo. Nako, pinakyaw na naman ni Boss Jerry yung mga tinda ko. Sabi ni Angel. Angel, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano po yun, Manong? Hindi naman sa tinatakot kita o sinisiraan ko si Sir Jerry. Pero mag-iingat ka lagi sa tuwing papasok ka sa warehouse ng farm, ha? Sabi ko. Ha? Bakit naman po? Wala naman, pero ramdam ko kasi na alam mo yun, may kakaiba sa pagkatao ni boss. Hindi ko maintindihan. Alam mo naman na matagal na niya akong trabahador kaya kilala ko na talaga siya. Anong klaseng tao po? Aswang po ba? Hindi ko alam. Ayoko naman magbitaw ng salita. Basta mag-iingat ka palagi. O siya, sige na. Mauna na ako.
Sabi ko at naglakad na ako papuntang tindahan. Opo, yun talaga ang hinala ko na isang aswang po ang boss namin na yun sa farm. Alam mo naman ang lukso sa damdamin mo at hindi lang ako basta nanguhula sa pagkatao ng boss namin dahil matagal ko na siyang kilala. Sa araw-araw na pagtitinda ni Angel sa farm ng merienda ay lagi siyang umuuwing ubos lagi ang mga paninda niya. Lagi kasing pinapakiyaw ito ng boss namin doon. Dahil nga laging ubos ang tinda ni Angel, hindi na niya naisip yung mga babala na sinabi ko sa kanya at binaliwala niya na lang yun. Hanggang sa isang araw ay nagpunta si Angel sa bahay ko. Manong Jose, Manong Jose. Oh Angel, bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Tanong ko naman. Manong Jose, tama po kayo. Aswang nga po talaga si Boss Jerry. Sabi ni Angel na umiiyak at takot na takot. Bakit? Anong nangyari? Anong nasaksihan mo? Kanina po kasi, pagpasok ko sa warehouse, pagpasok ko doon, wala si Boss Jerry. Kaya, nagpasya ako na pumasok pa doon sa isang kwarto. Pagpasok ko, nakita ko siya na may kinakain na hindi ko mawari kung hayop ba yung kinakain niya. Pero ang wari ko ay sariwa pa yun na parang kapapatay lang niya. Puro dugo po yung buong katawan niya. Pagkakita ko sa kanya, hindi ako makagalaw at hindi ako makasigaw na parang nanigas ang buong katawan ko sa gulat at takot. Hanggang sa mapalingon siya sa akin at doon tumakbo na akong palabas. Kahit sino naman siguro, ang sabihan mo ng kwento kong ito ay hindi po maniniwala. Kaya nilihim namin ni Angel ito at hindi namin pinagsabi sa iba. Dahil wala namang kaming ebidensya at baka makulong pa kaming dalawa at akusahan ng paninirang puri. Nagpapasalamat na lang kami dahil walang masamang nangyari kay Angel at mabuting nasaksihan niya ng maaga yon dahil paniguradong siya na po yung susunod niyang biktima. Kinasal noon ang panganay namin na si Ate Jocelyn. At inaya niya kaming pumunta doon at sinubukan talaga namin makapunta doon dahil sa layo at summer pa yon at sa Bulacan pa kami manggagaling. Taga-summer kasi ang napangasawa ni ate at doon na sila nagpasyang manirahan. Noong araw ng kasal nila, nagpunta talaga kami kahit malayo. Pero noon si nanay at ako lang po ang nagpunta para makatipid kami sa pamasahe. Nakapunta naman po kami ng ligtas doon at namalagi kami ng 1 linggo doon pagkatapos ng kasal. Kasi tumulong pa kami sa mga gawain doon at kinilala namin ang mga angkan ng napangasawa ni ate. Matapos ang 1 linggo, nagpasya na kaming lumuwas pa uwi ng Bulacan. Pero noon sabi sa akin ni ate na doon muna daw ako mamalagi sa kanila na para bang magbabakasyon ako kumbaga. Dahil mahilig po ako sa magagandang tanawin at maglibot-libot at gumala. Naengganyo ako ni ate na ipapasyal niya daw ako at ililibot sa mga karagatan at kabundukan doon. Kaya nagpaiwan ako at si nanay ang umuwing mag-isa noon pa Bulacan. Habang tumatagal ang pamamalagi ko sa probinsya nila ate, ay marami akong napansin at natutunan na hindi ko pa naranasan noon kahit na sa probinsya lang din kami lumaki. Dahil sa ganitong liblib na lugar at probinsya
ay usong-uso ang mga nilalang na aswang. Nagpatunay po ang ate ko dyan dahil ngayon ay naniniwala na daw po siya ngayon sa mga nilalang na yan. Simula nga noong manirahan siya dito. Isang araw, nautusan ako ng ate ko na mamalengke daw ako ng uulamin namin sa araw na yon. Hindi naman po kalayuan ng palengke doon, pero sasakay ka po ng tricycle. Pagpunta ko ng palengke, dahil nga sa napapalibutan ng karagatan ng probinsya nila, ay kaliwat kanan ng mga iba't ibang klase at uri ng isda yung makikita mo sa palengking yun. At talaga namang makakasigurado kang sariwa dahil bagong huli lang ang mga ito. Pero ng araw na yun ay hindi isda ang bibilin ko, kundi karne ng baboy. Dahil sinigang na baboy ang lulutuin at uulamin namin. Halos lahat ng nagtitinda doon ay sobrang daming bumibili at sobrang haba ng pila. Kaya tumingin-tingin ako ng iba pang tindahan na walang pila. Kasi ayaw ko namang matagalan at baka magalit sa akin si ate. Kasi hindi pa kami kumakain at nagugutom na din kami. Naglakad-lakad ako at napansin ko ang isang tindahan ng mga karne sa gilid ng palengke na yon. Pero nagtataka ako kung bakit walang tao at walang bumibili sa tindahan na yon. Gayong marami naman silang karneng paninda. Napaisip ako kasi sa bawat tindahan ng palengke na yon ay imposible kang walang makitang bumibili. Pero yung tindahan na yon ay naiiba sa lahat. Dahil sa kumakalam kong sikmura at sa takot na masermonan pa ako ng ate ko, ay hindi na ako nagdalawang isip at bumili na ako doon. Pagpunta ko doon ay wala akong nakitang bantay at nagtitinda. Kaya tumawag ako ng pabili po at ilang sandali lang ay lumabas din ang tindero. Pagkakita ko sa tindero na yun, ay walang kaimo-emosyon ng mukha niya. At kung titigan ka niya, ay parang tinutusok ka ng mga mata niya. At hindi ako komportable kapag nakatingin ako sa mga mata niya. Napansin ko din ng maraming peklat sa kanyang katawan. Mahahaba po yun na parang nahiwa siya o tinaga po ng itak. Ganoon po yung itsura ng mga peklat niya. Yung ibang peklat po niya ay parang sariwa pa na parang 1 linggo pa nga lang po itong nahiwa. Hindi ko naman masyadong pinansin yun dahil baka nakuha niya yun sa pagtatrabaho niya at baka nahiwa lang siya. Pero ang isa po sa mga pumukaw ng atensyon ko ay yung itsura ng tinderong yun. Kahit na marami siyang peklat sa katawan at walang kaimo-emosyon yung mukha niya, ay napakagwapo nito na di mo aakalaing tindero pala siya ng mga karne. Sa totoo lang po, nahumaling talaga ako sa tinderong yon. Pero sandali lang po ang pagbili ko doon at umalis din po ako agad. Habang naglalakad ako papunta sa sakayan ng tricycle, ay hindi ko napigilan ang sarili ko at napalingon ako sa tindahan ng pinagbilan ko ng karne. Pero paglingon ko ay nakita kong may kasama ng matandang babae yung tindero doon. At pakiwari ko ay nanay niya po iyon. Napansin ko din na nakatingin po silang dalawa sa akin. Nagtaka naman ako noon kung bakit sila nakatingin sa akin. Hindi lang basta tingin na yung bang tinignan lang ako sandali, kundi nakatingin po talaga sila sa akin ng matagal na kahit nakasakay na po ako ng tricycle
nakatingin pa rin po sila sa akin. Hindi ko masyadong pinansin yung kakaibang nangyari sa akin na yun at ipinagsawalang bahala ko na lang po ito. Baka kasi may ganoon po talagang klaseng tao at saka dayo lang po ako doon. Oh, Jenny, andyan ka na pala. Nabili mo ba yung mga pinabibili ko sa'yo? Sabi ng ate ko pagdating ko ng bahay. Ako naman ay tinanggal ko sa plastic yung karneng nabili ko at hinugasan ko po yun agad para mapakuluan ko na. Oo ate. Ako na magluluto. Sagot ko naman. Sige. Nga pala, saan ka bumili niyan? Bakit ang bilis mong makauwi? Doon sa gilid ng palengke ate. Doon sa walang masyadong bumibili. Sabi ko naman. Pagsabi ko noon ay napatayo si ate at kinuha niya yung mga karne na hinuhugasan ko noon sa lababo. At pagkatapos, itinapon niya ito sa labas. Ate, bakit mo naman tinapon yung mga karne? Sayang naman. Sabi ko naman pagkatapon niya ng mga karne. Ano ka ba, Jenny? Sa mga aswang ka nakabili ng karne. Sabi sa akin ni ate. Maya-maya lang ay nakita namin yung mga karne na tinapon ni ate sa labas na nagkaroon noon ng mga balahibo at parang nangitim ito. Ang sabi ni ate ay kapag daw nakain namin yun ay magiging aswang na din daw kami. Noon lang din ako naliwanagan na totoo ang pakiramdam ko sa tendero ng karne na yon at hindi ko dapat ito ipinagsawalang bahala. Kasi sabi ni ate ay punterya daw talaga nila ang mga dayo dahil nga wala silang alam at mahina ang kanilang pananalig. Para mas maliwanagan pa ako at magising sa katotohanan, sinama ko ni ate at nagpunta ulit kami sa palengke at pinuntahan namin yung tindahan kung saan ako nakabili ng karne at doon ay wala na po kaming naabutan. Ang sabi nila ay wala daw talagang pumepesto doon at literal na aswang daw talaga ako. Kaya sinabihan din ako ng mga tao doon na mag-iingat ako palagi at lagi akong magmatsyag at maging alisto. Kinagabihan pag uwi ng asawa ni ate ay naikwento namin sa kanya ang nangyari sa akin at agad naman niya akong sinabihan na mag-impake na daw ako at lumuwas na daw ako kinabukasan dahil posibleng sundan daw ako ng mag-inang aswang na yon. Pinasuot niya din ako noon ng tansong medalyon at pinahiran niya ako ng langis sa bumbunan ko. Naniniwala naman po ako sa asawa ng kapatid ko dahil doon na siya lumaki at marami na siyang alam. Ang sabi niya ay huwag daw akong basta-basta nagtitiwala kasi hindi naman daw ito katulad ng sa probinsya namin. Kinabukasan habang nag-iempake ako ay nakaramdam ako ng sobrang pananakit sa tiyan ko na namimilipit ako sa sakit at hindi ako makatayo at makagalaw. Basta sobrang sakit nun na hindi ko na kayang tiisin at nagsabi ako sa kapatid ko na dalhin na niya ako sa ospital. Pero napansin ko noon na kumuha yung asawa ni ate ng itak pagkatapos ay lumabas siya ng bahay. Hoy, huwag niyong kakalabanin ng kapatid ng asawa ko. O kami ang makakatapat ninyo. Sigaw ng asawa ni ate sa labas ng bahay. Maya-maya lang ay unti-unting humilab ang tiyan ko hanggang sa nawala na ang sakit nito. Nagkaroon na ako ng lakas at hindi na kami nag-aksaya ng oras at hinatid ako ni ate at ang asawa niya hanggang sa makaalis kami sa lugar nila at makasakay na ako ng barko.
Hanggang dito na lang po ang kwento ko at salamat po sa lahat ng nakinig hanggang dulo kahit napakahaba po nito. Thank you po at mag-iingat po kayong lahat. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Natnat. Gusto ko pong magbahagi ng kakaibang kwento tungkol sa nangyari sa lola ko. Pero nangyari pa po ito noong 8 years old pa lamang ako. Pero mailalahad ko po sa inyo ito ng maayos kahit na sobrang tagal nang nangyari nito. Ngayon po kasi 37 years old na po ako. Pero malinaw pa rin ito sa alaala ko at maisasalaysay ko naman ito ng maayos sa inyo. Noong bata pa lang ako, ay madalas akong iniiwan ng mama ko sa lola ko. Kasama pa yung dalawa kong pinsan na si Hana at si Kuya Justin. Pero madalas ako lang pong mag-isa. Iniiwan po ako ni mama kay lola kasi po nagtitinda po ng gulay at ulam si mama sa palengke. At natatandaan ko noon ay madalas akong magreklamo at umiiyak kapag sinasama ako ni mama sa palengke. Kasi po naiinip po ako doon at walang makalaro. Kaya nagpasya si mama na pabantayan na lang po ako kay lola. Ang pangalan po pala ng lola ko ay Berlinda. Nanay po siya ni mama at nanay din po ng magulang ng dalawa ko pang pinsan. Sa totoo lang po, hindi ako nagrereklamo kapag lagi akong iniiwan at pinababantayan ni mama kay lola. Sa totoo nga po niyan ay excited pa nga ako at tuwang-tuwa. Kasi po lahat ng hilingin kong pagkain ay pinapakain po sa akin ni lola at hindi po ako nagugutom doon. Pero ang pinaka-paborito ko at yung mga pinsan ko pa ay yung niluluto pong champurado ni lola. Napakabait po ni lola at ni minsan po ay hindi niya ako napagtaasan ng boses at napagalitan. Kahit na noon po ay inaamin kong makulit ako at malikot ako. Pero may natuklasan po ako noon sa lola ko na hinding-hindi ko makakalimutan. At kahit bata pa ako noon ay naging malaking palaisipan po sa akin yon. Kasi po madalas ko pong nakikitang nagsasalitang mag-isa sa likod ng bahay si lola at lagi niyang kinakausap yung puno ng kamatsili. Minsan po tinanong ko siya ng, "Lola, sino po yung kinakausap niyo sa likod ng bahay?" Pero ang lagi niyang sinasagot sa akin ay wala lang daw yun at baka nagmamalikmata lang daw ako at hindi naman daw talaga siya nagsasalitang mag-isa. Pero sa biglaang pangyayari po ay nagkwento din po sa akin si lola at ang sabi niya ay ikukwento lang daw niya sa akin yon kung hindi ko yon ipagsasabi sa iba. Sabi ni lola, noong 19 years old pa lamang daw siya, ay meron daw po siyang nakilalang batang lalaki na tagapagbantay daw po sa puno ng kamatsili na doon nga po sa likod ng bahay namin. Hindi pa daw siya pinapanganak, nakatayo na daw doon ng puno ng kamatsilis sa likod ng bahay nila na noon ang bahay na yon ay ipinamana pa daw sa kanya ng tatay niya. Bata pa lang daw si lola ay alam na daw niya sa sarili niya na meron daw kakaiba sa kanya dahil kaya niya daw pong makakita ng mga nilalang na hindi po natin nakikita. Kumbaga meron daw po siyang third eye. Isang araw, may nakilala siyang batang lalaki. Nangyari po ito noong bata pa lang siya. Unang kita pa lang niya sa batang lalaki na yun ay alam na daw po niya sa sarili niya na isa daw po itong engkanto. Nakatira daw po yung bata na yun sa lugar na hindi natin kayang mapuntahan
At yung pintong papunta daw sa kaharian nilang yon ay yung puno daw po ng kamatsili. Noong mga panahon na ito ay balak na umanong putulin ng tatay ni Lola yung puno ng kamatsili. Kasi daw po makalat ito at araw-araw nilang problema yung pagwawalis nila araw-araw. Kaya po siguro nagpakita sa kanya yung batang lalaki para sabihin sa kanya na kapag daw po naputol yung puno na yon ay mawawala na din po sila. Pero ang sabi ni Lola ay dahil daw po kasi yon sa kalat na naglalagas na dahon at bunga ng kamatsili, kaya daw po nila ito puputulin. Ang sabi naman ng batang lalaki ay kung yun daw po yung dahilan kung bakit nila puputulin yung puno, ay hindi na daw po yun umano kailanman maglalagas ng dahon kung hindi po nila yun puputulin. Kaya nagsabi agad si Lola sa kanyang itay at syempre hindi siya nito pinaniwalaan. Pero sinabi nga ni Lola yung sinabi sa kanya nung batang lalaki na hindi na daw po yun maglalagas ng dahon at mag-iiwan ng kalat. At alam niyo po ang nangyari? Sa mga lumipas po na mga araw ay kahit isang butil daw po ng dahon ay hindi na po naglagas ang puno ng kamatsili. Lumipas ang panahon, naging matalik niyang kaibigan yung batang engkanto na yon. At gaya din po sa ating mga tao, tumatanda din daw po sila. Noong naging dalaga si Lola ay naging binata na din daw po yung engkanto. Isang araw, nagkaroon daw po ng sunog sa kalapit na bahay nila Lola. 4 na bahay ang pagitan nito mula sa bahay nila kung saan po nagkaroon ng sunog. Dahil umano sa naiwang sindi ng kandila at nasunog ang kurtina, tapos doon daw po nagtuloy-tuloy na ang apoy. Nangyari po ito 2:00 daw ng madaling araw kung saan mahimbing pang natutulog ang mga tao. Mula sa unang bahay na nasunog ay 3 bahay pa po ang pagitan na yon kung saan po nakatirik ang bahay nila Lola. Umabot yung sunog sa 3 bahay na katabi ng unang nasunog na bahay. At syempre, sa lakas daw po ng apoy at bilis na kumalat nito, alam na daw po nila Lola na madadama yung bahay nila. Kaya agaran po silang lumikas at yung mga iba pa nilang kapitbahay. Pero laking gulat daw nila, hindi daw po tinatablan yung bahay nila Lola ng apoy. Na kahit gawa daw po yun sa kahoy ang bahay nila, ay milagro itong hindi daw nasusunog. Dahil nga po sa hindi nasunog ang bahay nila Lola, ay hindi na kumalat yung apoy sa iba pang mga bahay, na kumbaga dahil sa bahay nila Lola ay naligtas po ang iba pang mga kabahayan. Kinabukasan, naging usap-usapan yung nangyaring himala na kung bakit daw po hindi tinabla ng apoy yung bahay nila Lola. At ang sabi nila ay dahil daw po siguro yon sa kahoy na ginamit nito. Pero sa loob-loob ni Lola ay dahil yon sa kaibigan niyang engkanto. At iniligtas po sila nito gaya ng kung paano niya iniligtas yung kaharian nila. Sabi nga nila, kung anong kabutihan ng ibinigay mo sa kapwa mo ay kabutihan din ng mangyayari sa'yo. At kung masama naman, masama din ang mangyayari sa'yo. Noon ay tinuturing ni Lola ang kanyang kakayahan na makakita ng mga nilalang na isang sumpa. Dahil isa din siyang normal na tao na natatakot din kapag nakakakita siya nito. Pero gaya din sa atin na hindi naman lahat ng mga nilalang ay masama. Marami pa rin pong mabubuti. Sa panahon po na ito ay malungkot kong sasabihin na wala na po si Lola at wala na po kami sa bahay na yon. Pero nakatirik pa rin po yung bahay na yon at doon nakatira yung kapatid na lalaki ni Mama. Nabalitaan ko po na wala na din daw yung puno ng kamatsili at sabi nila hindi daw po nila pinutol yon. Kusa na lang daw po itong nabulok na kumbaga sa katandaan siguro ng puno. Kung totoo man po o hindi yung kwento sa akin ni Lola at pawang katang isip lamang ito,
ay hindi po ako magtataka kung bakit po siya nagkaroon ng mabait na kaibigan. Dahil mabait at mabuti kasing tao si Lola.